Mga kwentong pambata. Ang Prinsesa ng Isla. Sa malayong karagatan, mayroong isang mahiwagang isla na tinatawag na Salacia na puno ng magaganda at kakaibang nilalang. Marami sa kanila ay dito lang nabubuhay at wala saan man sa mundo. Ang mahika ng islang ito ay pag-aari ni Prinsesa Alisa na namumuno dito ng may pagmamahal at biyaya. Dolphus! Lieutenant Dolphus, nag-uulat para sa tungkulin. Ano ang balita sa karagatan ngayon? Maayos ang lahat. Salamat sa inyong magandang panuntunan. Maliban sa kabayong dagat na nasaktan ang kanyang likod. Oh, dalhin mo ako sa kanya. Gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, pinagaling ni Prinsesa Alisa ang maliit na kabayong dagat. Kamusta, Prinsesa? Ang Aerial Olympics ay magsisimula na. Oh, oo. Tara na. Yay! Yuhu! Yay! Maligayang pagdating dito sa Salacia, panghimpapawid na Olimpiko. Ito ang karera ng siglo. Lahat ng kalahok na may pakpak ay lilipad sa taas sa 100 metro papunta mismo sa dagat. Paikutin ng mga bandera na dahon na itinataas ang ating mga kaibigan sa dagat. Lumangoy sa dagat at buhatin ang mga talaba na nasa ibaba lamang. At bumalik dito. Ideposito ang mga talaba sa tagong kayamanan ni Prinsesa Alisa. Kung sino ang pinakamabilis, syempre ang mananalo ng medalya. Ang karerang ito ay may nagmamasid at may hatol ng ating mga pangkat ng mga agila na lilipad sa itaas ng ating mga kalahok. Yay! Yuhu! Yay! Yuhu! Sa iyong marka, maganda, handa na, at ang gunshot! Go! Oh, hanggang sa tila sumobra ng ulat. Bumalik ka! Bumalik ka! Oh, nakalimutan ko. Hindi ako lumilipas. Diskwalipikado. Aw! Ang Bardet ay tila di kayang hawakan ng talabas sa kanyang tuka. Kaya, tinulungan siya ng alimango. Buksan ang talaba at alisin ng perlas. Hindi pwede. Diskwalipikado. At anong nangyari? Naligaw ba sila? Para napunta sila sa maling flag post, ang lawin. Oops! Diskwalipikado. At iyon, isa na lang ang naiwang nanalo. At ang nagwagi ay ang Albatros! Magaling, Albi. Salamat, kamahalan. Kaya, ano ang iyong hiling? At ngayon ay dumating na ang sandali kung kailan tutuparin ni Prinsesa Alisa ang isang hiling ng nanalo. Ano kaya ang hihilingin niya? Magiging ano kaya ito? Ang pulang apoy. Yay! Yuhu! Yay! Ito ay ang pulang apoy. Ang mahiwagang apoy na pinagsama ang enerhiya ng karagatan, hangin at lupa. Karaniwan, kaming mga ayaw pa hindi nagluluto. Ngunit anumang prutas, dahon o berry na lumalabas sa apoy na ito ay napakaganda, hindi ka panipaniwala at napakasarap talaga. Sabagkat, ito ay gawa sa mismong kakayahan ng buhay. Kaya, kinuha ni Prinsesa Alisa ang mahiwagang bato at doon lumabas ang maganda at kahangahangang mahiwagang pulang apoy. At mula sa apoy, lumabas ang mga prutas at plankton at mani na hindi pa nakikita o natitikman ng sinuman. Habang ang mga naninirahan sa Salacia ay nagsasaya sa kanilang kapistahan, malayo sa sentro ng isla sa isang nakamamatay na kuweba, nakatira ang salamangkerong si Wow. Nasaan na yon? Nasaan na yon? Ginoo, posible kayang ang mahiwagang bato ay isang alamat? Nakikita mo ito? Ito ay isang sirang piraso ng bato na nasa aking ama. Ngunit hindi niya sinabi sa akin kung saan ito matatagpuan. Ang bato ay hindi alamat.
Ang bato at ang pulang apoy ay dapat nasa isang lugar. Kung nasa akin ito, magkakaroon ako ng kapangyarihan sa lahat ng karagatan, hangin at lupain ng mundong ito. Saan ko ito matatagpuan? Ginoo? No? Ang isang bagay na napakalakas ay kailangan itago sa malayo mula sa sentro. Hindi ako makapag-isip ng dahilan. Isang isla? Isang maliit, hiwalay na isla? Oh, bakit hindi mo ito naisip kanina? Wala akong maisip na dahilan. Nagkataong hinahanap ni Wow ang pulang apoy. Sa mismong gabi na ang mga taga-isla ng Salasia ay nagsasaya sa kanilang kapistahan at syempre, Nahanap ko na! Gumagamit sila ng napakalakas na bagay para magsaya sa isang piging, mga hangal. At sayang naman, bakit may gumagawa niyan? Baka ang mga taga-islang ito ay talagang malang kalikasan. Wala akong maisip na dahilan. Gawin mo ang aking pampabagong anyo na gayuma at lolokohin natin ang mga hangal na mapagmahal sa kalikasan. si Wow ay nag-anyong lawin at dinala si kami gamit ang kanyang tuka. Huwag mo lang akong lunugin ng iyong laway, boss. Wala akong maisip na dahilan kung bakit. At lumitaw ang dalawa sa Salasia. Sino sila? Hindi sila bagay dito! Sabihin natin kay Prinsesa Alisa. Mabuti pang dalhin natin sila kay Prinsesa Alisa. Pakiusap, kamahalan. Nakatakas kami mula sa isang barko ng mga tao. Ako ay matanda na at siya lang ang aking kaibigan. Patirahin niyo kami dito. Okay. Mamuhay ka dito na masaya at mapayapa. Ngayon, kumilos ka tulad ng isang onyango. Magbalat kayo ka at hanapin ang bato ng pulang apoy. Ang mga taga-isla ay walang ideya kung ano ang isang hongyango dahil hindi pa sila nakakakita ng isa. Kaya naman, hindi nila alam ang kakayahan ni kami na baguhin ang kanyang kulay at kayarian. Kaya si kami ay nakagalaw ng hindi natutukoy na hinahanap niya ang mahiwagang bato. At isang araw, nakita niya ito. Prinsesa Alisa! Prinsesa Alisa! Si Hari, ang kuneho, ay nahulog pa lang sa puno. Tara, dali! Oh, diyan pala niya itinatago ang bato. Ayan. Tingnan mo, maayos na. Salamat, Prinsesa! Dalhin mo ako kay boss. Heto na, boss. Heto na ang bato. Gusto mong ilagay ang maliit na peraso dyan sa'yo? Nasa akin ang ilang bahagi ng bato. Sinong may kailangan ng maliit na piraso? Makinig kayong mga taga-isla. Ngayon nasa akin ang maywagang bato. Ako ang mag-ahari sa mundo. Tanggapin niyo ako bilang inyong hari. Hindi pwede. May bato man o wala, si Prinsesa Alisa ang aming reyna at mananatiling siya. Yay! Kung gayon, si Prinsesa Alisa ay mananatili na aking bilanggo magpakailanman. Tingnan natin kung paano niya kayo pamumunuan mula sa kanyang hawla. Prinsesa! Prinsesa! Lumipas ang maraming araw. Ngayon, handa ka na bang tanggapin ako bilang iyong hari? Hindi! Ayaw namin! Hindi kailanman! Ang lakas ng loob mo? Sinasalungat mo ako? Pahihirapan kita. Ikaw at ang iyong prinsesa ay panonoorin ang kaguluhan ng walang magagawa. Tigil! Tigil!
Sinubukang saktan ni Wow ang isla at ang karagatan nito sa lahat ng posibleng paraan. Nakikita mo ba ito, Elisa? Ang mga coral reef ay namumutla. Nakikita mo ba ito, Elisa? Ang patuloy na pag-apoy sa isla ay nagpapataas ng temperatura ng karagatan. At dahil dito, namamatay ang mga coral reef. Ano ang tunog na yon? Isang bagyo? Dahil wala ng mga coral reef na nagproprotekta sa isla, ang hangin na maaaring pinabagal ng coral reef ay humampas sa isla ng napakalakas na halos lahat ng mga puno ay nabunot. Ngayon, nakikita mo na? Tanggapin niyo ako bilang inyong hari. Tanggapin ka? Ang sumisira sa aming tahanan ng ganito? Hindi! Sa palagay mo, mabubuhay ka ba sa pagbabago ng kapaligiran at klema ng napakatagal? Tigilan mo na ang pananakit sa mga kaibigan ko. Bibigyan ko kayo hanggang bukas ng umaga. Tanggapin niyo ako o makikita niyo ang bagyo at tsunami, isang uring hindi pa nakikita ng mundo. Boss! Boss! Muntik na akong mamatay sa batong iyon! Parang may pakialam ako. Nasa akin ang aking bato at iyon lang ang kailangan ko. Anong gagawin natin? Tanggapin niyo siya bilang inyong hari. Wala siyang mahiwagang bato. Hindi sa kabuuan. Anong ibig mong sabihin, Alisa? Nasa kanya ang bato, ngunit wala siyang alam kung ano ang nagpapagana dito. Meron akong ideya. Tinatanggap niyo ba ako bilang inyong hari? Wala na kaming pagpipilian. Sumasangayon kami. Sumasangayon kami. Sumasang-ayon kami! Tingnan mo kami. Sabi ko na sa iyo, gagana ito. At ito ay gagana sa buong mundo. Ang planetang ito ay sa akin at sa akin lamang. Iyong kamahalan, kailangan talaga ng ating coral reef ang kapangyarihan ng bato. Pakiusap, kamahalan, tulungan mo kami. Napakahusay. Sa sandali ang salamangkero ay tumapak sa dagat, siya ay tumigil. O sa halip ay nakuryente ng isang kuyog ng mga electric eel at ang salamangkerong si Wow ay nabigla ng literal. Kukunin na ni Prinsesa Alisa ang bato. Maraming salamat. Ano? Wala sa kalikasan ang makakasakit sa akin hanggang suot ko ang bato. Paano ako nakuryente ng mga igat? Hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang bato, Wow. Gusto ng kalikasan ng pagkakaisa at balanse. Inalis mo siya sa balanse sa pamamagitan ng paglikha ng hindi natural na mga bagyo, apoy, at init at baha. Kaya binago niya ang kanyang panuntunan. Kaya binago ni na mahiwagang bato ang mga panuntunan nito. Sa tingin mo, ang kalikasan ay isang bagay na maaari mong pamunuan? Hindi. Ang kalikasan ay buhay. Siya ay isang enerhiya na nag-iisip, nakadarama at nagmamahal. Kaya, nanalangin kami sa kanya na tumulong at tumulong siya. Ngayon, naibalik na kay Prinsesa Alisa ang bato. At darito ang iba pa. Isang maliit na piraso na matagal nang nasira. Kami, ang lakas ng loob mo. Sinasalungat mo ako. Sa tingin ko, mapagmahal sa kalikasan din yata ako. At hindi ko masisira ang magandang mundo na ito. Dahil, wala akong maisip na dahilan. Ipagpaumanin ninyo. Kami, pwede kang manatili kung gusto mo. Kaya, si Wow ay pinabalik sa kanyang lungga at ang lahat ng kanyang masasamang salamangka ay nawasak. Habang si kami ngayon ay nagbibigay ng pagbabago ng kulay na pagtatanghal para sa mga nasisihang taga-isla. Yehey! Hooray! Yehey! Nasa amin ang batong nagpagaling sa aming isla. Kayong mga tao ay walang bato para ayusin ang mga bagay-bagay. Kaya, bago mahuli ang lahat, itigil mong saktan ang kalikasan.